Mga kapatid natin. Open our Bible in Zechariah chapter 14, verse 17. Our scripture reading today, December 2023. 2023. 5 days to go before Christmas. 5 days to go before Christmas. Zechariah. Yan, sige po. Habang hinahanap ng iba, basahin ko po sa atin. In verse 17. It will be that whichever of the families of the earth does not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, there will be no rain on them. This is the word of God. The word of God. Praise be God. Pag-usapan po natin patungkol sa pamilya. I'm trying to understand, see and understand, ano kaya ang nasa isip ng Panginoon, bakit create niya yung family? Pwede naman na single ka na lang, hindi ka na mag-aasawa, wala nang concept ng pamilya. No? Pwede naman siguro, kayo na lang ng boyfriend and girlfriend, wala nang concept ng pamilya. No? Puro na lang partner, magulang na lang. I'm trying to see and understand ano yung concept ng Diyos, ano yung iniisip ng Diyos, bakit niya nagkaroon ng salitang pamilya. No? Na it consists of father, mother, the leader of the family, and yung haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, nanay, at may mga anak, may leadership, may guidance, and also may mas lower na ranking, that is these are the children. Napakaganda lang isipin, no? Kung isipin natin yung pamilya natin, kahit na hindi perfecto, we are still thankful dahil nagkaroon tayo ng pamilya. And God is using family para turuan tayo, i-mold tayo, di ba? To be a better person. And whether the family is using a negative way or a positive way, still for the betterment, since all things will work for good for those who love God. No, alam natin yan. So, God is still good. Hindi ko man maunawaan kung ano yung pinaka-konsepto ng nasa isip ng Diyos, bakit niya nilikha yung pamilya, still good. So, ang plano ng Diyos dito, mga kapatid, ay buong pamilya talagang mag-worship sa Diyos. Pamilya mo, pamilya natin. So, ninais ng Diyos na buong pamilya ang mag-worship sa Kanya. Family should worship God. And that is what we have read in Zechariah chapter 14, verse 17. So, una nating makikita dito is as we try to look, hopefully, quickly with the details. Sabi dito, nakita natin verse 7. It will be that whichever of the families of the earth does not go to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, there will be no rain on them. So, Zechariah in his vision, no, sinabi ng Diyos na merong isang araw na darating na dapat lahat ng pamilya sa mundong ito ay dapat mag-worship sa Diyos. Alam niyo po yung background, we're going to read chapter 14. Ang background ng mga families na ito po yung families na ayaw sa Diyos dati. Yeah, ito yung mga pamilya, families of the earth na ayaw sa Diyos. No? Na ayaw nila sa Jerusalem. Ayaw nila sa Diyos. No? Wala silang pakialam kung may Diyos. Pero dumating ang pagkakataon na kinawaan sila ng Diyos. Kita natin 14, chapter 14. Kinawaan sila ng Diyos at hindi sila pinatay o pinuksa ng Diyos. Itong mga pamilya na ito. So, God is so merciful that He preserved families of the earth. And alam natin na ang purpose ni God is yung family. So ito yung mga families na to ay dating mga haters of God, dating agnostics, dating skeptics, dating anti-God na kinaawaan ng Diyos. Isn't it, mga kapatid, my family, even though we are quote-unquote devoted Roman Catholic, may mga ways pa rin talaga na nagpapakita na ayaw namin sa Diyos. Natatandaan ko,
May mga ugali at pananalita, mga kilos at gawa na nagpapakita na parang hindi kami nagsisimba, na parang wala kaming takot, na parang may haters of God. So siguro nare-relate mo to sa family mo na ngayon na may mga ugali, pag-iisip, mga plano sa buhay na taliwas sa kalooban ng Diyos, na hindi sumusunod sila sa Diyos. Yung pamilya natin na nangangailangan ng Diyos. No? So ang galing dahil nakikita talaga, nasa isip talaga ng Diyos yung concept ng pamilya. No? Nasa concept ng pamilya. Nakakalungkot kasi um, mas lalong nabulgar yung pagiging dysfunction, broken ng family as I share the word of God sa mga estudyante dito sa YLC. No? um, Dumudugo yung puso ko kapag may mga naririnig ako mga storya na sobrang dysfunction, broken ng kanilang pamilya at napapa napapayuko na lang ako, no? Sobrang broken ng pamilya. Kaya we praise God na meron talagang time na i-restore ng Diyos ang maraming pamilya. So, itong verse 17 na ito, mga kapatid, ay sort of warning para sa mga pamilya na kinawaan ng Diyos na hindi niya pinuksa, no? Dahil sabi dito, ang purpose ng family kung bakit sila pinili ng Diyos na mabuhay at hindi mapuksa is this: to worship the King, the Lord of hosts. So, the reason why God becomes so merciful to them is because He wanted them to worship the King, the Lord of hosts. So, wonderful thing. No, nais ng Diyos na makilala ng buong pamilya, ang maraming pamilya, values of earth, that He is the King, the Lord of hosts. No? The King, the Lord of hosts, not the Creator, no? Kita natin specifically, but the Lord of hosts. Pag sinabi po natin Lord of hosts, isa lang po yung nais kong tandaan niya every time you're going to read the Word of God. The Lord who is victorious over all things, over wars, over the plans of people. The word victorious, pag sinabi natin Lord of hosts, ibig sabihin may mga empire, may mga plano ang mga tao, may mga bagay na gustong gawin ng mga tao, pero ang Diyos ang matagumpay sa lahat ng mga bagay niya. That's the Lord of hosts. No? Nais ng Diyos na nasa isip at puso ng nanay at tatay, mga anak, that the Lord, the King, is the Lord of hosts, the victorious God. No? So nagpapakita yun na ang Diyos natin ay hindi po talunan, no? Siya po ay matagumpay sa lahat ng bagay. Ayun po yung nais ng Diyos na makita at maisip ng mga nanay at tatay at mga anak. Ang Diyos namin na sinasamba ay haring matagumpay. Matagumpay sa kasalanan, matagumpay sa mga plano ng mga tao, mas makapangyarihan kaysa sa kanilang mga estratehiya, no? Mas magaling kaysa sa kanilang magplano. My God, my King, I'm going to worship is the Lord of hosts, the victorious King. So makita po natin yung purpose, ayun yung gustong isa-isip, isa-puso ng mga pamilya na mag-worship sa King. No? So ano po yung sinasabi nito sa atin, mga kapatid? Nawa po talagang mag-bow down po ang ating mga family members, ating nanay at ating mga kapatid sa Diyos dahil siya po ay victorious. Nawa, makita natin na nag-humble sila sa Diyos. Now, I have this one close relative, na meron siyang nararamdamang sakit ngayon. And my prayer is that God would humble that relative of mine. Dahil sa sakit na kanyang dinadanas ngayon, I pray na i-humble siya ng Diyos. No? I pray na mas makita niya na magaling si God. I pray na makita niya si God napakalaki. I pray na makita niya si God yung kailangan niya because He is weak. I pray. No close relative of mine, family member. No? Kaya ito po yung sinasabi ng Diyos, bawat pamilya of the earth, and that is to worship the King. So paano po pag hindi po sila nag-worship sa Diyos? Meron pong punishment.
And Zechariah defined it as punishment, mga kapatid. Like we're going to look at the preceding and succeeding verse. Ano po yung punishment na gagamitin ng Diyos to discipline them because they do not worship Him? Makita po natin yan in verse 17. No rain on them. Ano po ibig sabihin ng no rain on them? Pag walang pag walang ulan, anong mangyayari? Tuyot. Kapag tagtuyot, anong mangyayari? Mamamatay lahat ng halaman. Pag namatay ang lahat ng halaman, anong susunod na mamamatay? Flocks. Mga hayop. Pag walang makain ng mga tao, sinong sunod na mamamatay? Kita natin yung epekto ng walang rain. That's why in Jerusalem, mahalaga ang rain. No, in the time of Old Testament, sinasamba nila si Asherah and Baal and gods of rain. And they have forgotten that it is the Creator who have given them rain. So sinamba nila yung Diyosa ng mga ulan na walang sila ng ulan. Pero sinamba nila yung Diyos na tunay na lumikha ng ulan, ang dami ng ulan, masagana ang Israel. No, kapag walang ulan sa Israel, parang sobrang kakaiba kasi lagi pong umuulan sa Israel. Malapit po sila sa dagat at mataas po sila. So kapag nawalan ng ulan, alam nilang something wrong. So makita natin ang punishment ng Diyos para sa mga pamilya na hindi nag-worship sa King, the Lord of Hosts, is death. Death in many ways. Death on many things. Death on the business, if we may say. Death on their, the things na pinagkakakitaan nila. Death on relationships. Huwag naman sana death on physically. Death physically. The Lord of hosts knows the exact punishment, exact discipline to be given to people, families who are not worshiping Him. Nakakalungkot, mga kapatid. Meron po palang word. No? So nawa, mga kapatid, kung nakikita natin na wala pong rain, no? Alam niyo yun, walang blessing ng Diyos sa ating pamilya, nagkukulang, parang may kulang, ang magulo. Alam po natin na meron pong sinasabi ang Diyos sa atin. Kailangan po natin pag-pray yung family members natin na hindi pa nakakilala sa Diyos. Well, dito sa church natin, no, pumasok tayo halos lahat ng mga estudyante. Pumasok ang estudyante. And I am representing a family. And ngayon meron na ang pamilya. Ikaw, pumasok ang estudyante ngayon. Pumasok ang single. Ngayon nagkapamilya. No? Iba na yung tinatahak natin. So we pray your respective family will worship God. Your family na kinalakihan mo will worship God. Ipag-pray natin yung mga pamilya natin. No? Pag-pray natin sila. Give more time in your personal communion with God to pray for your nanay, for your papa, for your mga kapatid to really know who is the Lord of hosts, the King above all kings. That is the name of Jesus Christ. No, ang galing. Concern talaga ni God yung pamilya na. No, kung ikaw equip ka na sa word ni God, no, share mo na yung word ni God. No, wala na po tayong baka. Tanggalin na natin yung mga pag-aalinlangan. I-share na po natin yung salita ng Diyos. Patayaan na po natin, no, living the power, living the result to God. No, share na po natin, no, church. Dito sa YLC, nakakapag-share tayo ng word ni God sa mga hindi natin kakilala, hindi natin kadugo. How much more? Try po natin sa ating mga mahal sa buhay. No? Kasi the reason why naging Krisyano po tayo is because you might be used by God to share the salvation inside your family so that they too will worship the Lord of hosts. Beautiful. And all the families of the earth will worship our God. Blessings on your family, church.